Kamusta mga kanegosyo? Alam mo ba na hindi lang pala pera ang pinaka-importanting puhunan sa pagsisimula ng isang business? Kung iniisip mo na kapital lamang ang kailangan para magtagumpay, nagkakamali ka kapatid. Ayon sa wealth coach na si Chinky Tan, sobrang halaga na magkaroon ka ng tamang mindset at pag-uugali bilang isang negosyante para maging matagumpay. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 katangian ng mga successful na negosyante na dapat mong gayahin para umasenso at maging matagumpay. Kung isa kang OFW, empleyado o nagsisimula pa lang sa negosyo, ito ang ultimate guide para sa iyo. Ako po si Roy Z and welcome sa panibagong video ng negosyo. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, please hit the like button. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Kilala mo ba kung sino si Chinky Tan? Siya ay isa sa pinakakilalang motivational speaker, wealth coach at author sa Pilipinas. Dating TV and radio personality pero mas nakilala siya bilang isang financial literacy advocate na tumutulong sa mga Pilipino kung paano mag-ipon, mag-budget at magnegosyo. Nakasulat din siya ng mahigit sa 14 best-selling books tungkol nga sa pera at mindset, kagaya ng Till Death Do Us Part at For Richer and For Poorer. Simple lamang ang kanyang misyon, tulungan ang bawat Pilipino na maging financially free at maging wise sa paghawak ng pera. At narito nga ang 10 mga katangian ng matagumpay na negosyante ayon kay Chinky Tan na dapat mong gayahin. Number 1, tamang mindset. Kung negosyante ka o balak mo palang magsimula ng negosyo, tandaan mo ito, mindset is everything. Sabi nga ni Chinky Tan, kung ano ang laman ng isip mo, yun ang magiging direksyon mo sa buhay. Kung iniisip mo na mahirap o baka malugi ka, malaki ang chance na mangyayari ito. Pero kung iniisip mo na kaya mong matuto, kaya mong makasurvive at kaya mong umasenso, mas nagiging creative at mas determinado ka para maghanap ng solusyon. Ang tamang mindset ng isang negosyante ay solution-oriented at hindi problem-focused. Kaya kung gusto mong magtagumpay, baguhin mo muna ang paraan ng pag-iisip mo. Kasi dapat mong tandaan, ang negosyo ay 80% mindset, 20% skills. Kaya kapag tama ang mindset mo, susunod na ang diskarte at ang income. Number 2, masipag at determinado. Kung may isang bagay nga na laging inuulit ni Chinky Tan, eto na yon. Walang shortcut sa tagumpay. Kailangan ng sipag at determinasyon. Maraming tao ang gustong yumaman kaagad pero konti lang ang handang magsakripisyo ng kanyang oras at effort. Ang tunay na negosyante, kahit pagod, tuloy pa rin. Kahit bagsak ang benta ngayon, gigising ka pa rin kinabukasan para sumubok uli. Hindi sapat na masipag ka lang sa umpisa. Ang masipag at determinado ay consistent. Araw-araw, naglalagay ka ng effort kahit hindi agad nakikita ang resulta. Kaya kung gusto mong magtagumpay sa isang negosyo, huwag ka lang maghanap ng easy way. Dapat handa kang mag-invest ng pawis, oras at puso. Kasi tandaan mo, hindi lahat ng masipag ay yumayaman, pero lahat ng yumayaman ay masipag at determinado. Number 3, disiplinado sa pera. Isa sa mga pinakamahalagang katangian ng negosyante ay ang disiplina sa pera. Kasi kahit gaano kalaki ang kita mo sa iyong negosyo, kung hindi ka marunong humawak ng pera, mauubos at mauubos din yan. Maraming nalulugi kasi hinahalo ang kita ng negosyo sa personal na gastos. Ang tamang mindset, i-reinvest mo muna ang kita para lumago ang negosyo bago bumili ng luho. Sabi nga ni Chinky Tan, don't kill the goose that lays the golden egg. Kung may negosyo kang kumikita, alagaan mo, palaguin mo. Huwag mong ubusin agad-agad. Tandaan na ang negosyanteng walang disiplina sa pera, kahit gaano pa kalaki ang kinikita, hinding-hindi yayaman. Pero kung marunong kang mag-budget, mag-ipon at mag-reinvest, yan ang sikreto para tumagal at lumago
ang negosyo mo. Number 4, calculated risk taker. Alam naman natin na sa negosyo ay laging may kasamang risk, pero hindi tayo dapat basta-basta sumugal. Ang tunay daw na negosyante ay calculated risk taker. Ibig sabihin, bago ka magdesisyon, pinag-aaralan mo muna. Halimbawa, bago ka magbukas ng food business, tinitingnan mo muna kung may demand ba sa lugar, sino ang competitors, at magkano ang kakailanganing puhunan. Hindi lang dahil uso ang milk tea ay papasukin mo na agad ito. Ang pagiging risk taker ay mahalaga kasi hindi lahat ng opportunity ay obvious. Pero dapat may plano ka, meron kang backup strategy at alam mong kaya mong i-handle kahit na malugi ka. Sabi nga ni Chinky, failing to plan is planning to fail. Kaya kung negosyante ka, huwag kang matakot sa risk, pero siguraduhin mong aral at tamang pagpaplano ang kasama mo bago ka sumubok. Yan ang pagkakaiba ng matalinong negosyante sa isang sugarol. Number 5, marunong makipagkapwa-tao. Sa negosyo, hindi lang produkto o serbisyo ang puhunan, kasama din dito ang magandang relasyon. Ang isang tunay na negosyante ay marunong makipagkapwa-tao. Bakit? Kasi hindi ka yayamang mag-isa. Kailangan mo ng customers na bibili, suppliers na magtitiwala sa iyo at employees na susuporta sa iyo. Kung marunong kang makisama at makipag-usap, mas madali kang pagkakatiwalaan. Kung maganda ang pakikisama mo sa mga customers, babalik at babalik sila sa iyo kahit pa may ibang mas murang offer sa kanila. Kung maganda ang pakikitungo mo sa mga suppliers, baka bigyan ka pa ng mas maayos na terms o discounts. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagtatayo ng long-term relationship. Kaya tandaan, kung marunong ka makipagkapwa-tao, hindi lang pera ang kinikita mo, kundi tiwala, suporta at loyalty ng mga tao sa paligid mo. Number 6, continuous learner. Isa sa mga sikreto ng matagumpay na negosyante ay ang pagiging continuous learner. Ibig sabihin, hindi ka tumitigil sa pag-aaral kahit may negosyo ka na. Mabilis magbago ang mundo ng pagnenegosyo. Kung dati, sari-sari store lang ang uso, ngayon, meron ng mga online selling. Kung hindi ka willing matuto, mag-adapt at mag-innovate, maiiwan ka ng mga mas bata at mas techy kaysa sayo. Sabi nga ni Chinky, the more you learn, the more you earn. Kaya kung gusto mong tumagal at lumago, huwag kang makontento. Magbasa ng mga business books, makinig sa mga mentors at mag-invest sa mga bagong knowledge. At syempre, mag-subscribe at laging manood ng mga video ng negosyo. Tandaan mo na ang tunay na negosyante ay hindi nagsasabing alam ko na yan. Ang sinasabi niya ay ano pa kaya ang pwede kong matutunan. Number 7, resilient o matibay sa pagsubok. Kung may isang common denominator ang lahat ng successful na negosyante, eto na yon. Matibay sila pagdating sa pagsubok. Hindi mo pwedeng iwasan ang failure sa negosyo, pero pwede mong piliin kung tatayo ka uli o titigil ka na ng tuluyan. Lahat ng negosyo may ups and downs. Minsan malakas ang benta, minsan mahina. Minsan nananalo ka, minsan natatalo ka. Pero ang resilient na negosyante, kahit ilang beses madapa, bumabangon at natututo sa pagkakamali. Halimbawa, nagbukas ka ng food business, pero nalugi ka sa iyong location. Ang iba, titigil na kaagad. Pero ang matibay at resilient na negosyante, lilipat sa mas magandang pwesto, aayusin ang marketing at gagawa ng bagong strategy. Sabi nga ni Chinky, failure is not the opposite of success. It's part of success. Kaya kung gusto mong magtagumpay, gawin mong teacher ang bawat pagkatalo. Dahil ang tunay na negosyante, hindi sinusukuan ng laban hanggat may natututunan, tuloy lang ang laban. Number 8, visionary. Ang isang tunay na negosyante ay hindi lang nakatingin sa present, kundi nakatingin sa hinaharap. Ito ang tinatawag na pagiging visionary. Kung wala kang malinaw na vision, para kang barkong walang direksyon. Ikot ka lang ng ikot pero wala kang pupuntahan. Ang visionary entrepreneur ay marunong magplano ng long-term goals.
Hindi lang iniisip kung magkano ang benta mo ngayong buwan, kundi kung paano lalaki ang negosyo mo after 5 or 10 years. Kaya naman kung gusto mong magtagumpay, dapat may malinaw kang picture ng future na gusto mong marating. Dahil sabi nga ni Chinky, if you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Tandaan, ang vision mo ang magiging compass ng negosyo mo. Ito ang magbibigay sa iyo ng direksyon sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Number 9, value-driven. Kung pera lang ang habol mo sa pagnenegosyo, mabilis kang mapapagod at mawawalan ng gana. Ang tunay na negosyante ay value-driven. Ibig sabihin, hindi lang kita ang iniisip mo, kundi paano makakapagbigay ng solusyon at makakapag-serve sa tao. Kapag focus ka sa value, natural na susunod ang income. Sabi nga ni Chinky, money will follow if you add value to others. Kapag nakikita ng tao na may malasakit ka at hindi lang puro profit ang nasa isip mo, mas nagiging loyal sila sa negosyo mo. Kaya lagi mong tandaan, kung value ang inuuna mo, hindi ka lang nagninegosyo para kumita. Nagninegosyo ka para magbigay ng impact. At yan ang tunay na sikreto kung bakit tumatagal ang mga successful na entrepreneurs. Number 10, God-fearing and grateful. Sa lahat ng katangian ng isang negosyante, etong madalas na nakakalimutan ang pagiging God-fearing at grateful. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi kung paano ka nananatiling mapagpakumbaba at totoo sa iyong mga values. Bakit nga ba mahalaga ito? Kasi kapag nagsimula ka ng kumita ng pera, may tukso na maging mayabang o kalimutan ang pinagmula ng blessings mo. Pero kung God-fearing ka, alam mong may mas mataas na dahilan kung bakit ka pinagpapala. At kapag grateful ka, mas natututo kang mag-appreciate kahit maliit pa lang ang progress ng iyong negosyo. Imbis na puro reklamo, mas nagiging motivated ka dahil nakikita mo ang mga biyayang dumarating sa iyo. Yung gratitude, yun ang magpapatuloy sa iyo sa journey kahit hindi pa malaki ang resulta. Tandaan na ang pagiging God-fearing at grateful ay parang kompas na nagpapaalala na ang tunay na yaman ay hindi lamang pera, kundi kung paano mo ginagamit ang negosyo mo para makatulong at makapagbigay halaga sa iba. So, ayan ang 10 katangian ng isang negosyante na dapat mong gayahin ayon sa wealth coach na si Chinky Tan. Tandaan na hindi pera ang pinakamalaking puhunan, kundi ang ugali, disiplina at syempre ang tamang mindset. Kung isa ka sa mga nagsisimula pa lang sa negosyo, huwag kang matakot. Simulan mo sa maliit, aralin mo ang market at laging alalahanin na winners are not those who never fail, but those who never quit. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe ka na rin sa ating channel para mas marami pang motivational at business content na makakatulong sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel at laging tandaan kapatid, kung gusto mong yumaman, magsimula ka ng magkaroon ng tamang mindset.